And meron tayong tinatawag na two kinds of businesses. So, normally, ang alam ng tao, yung number one, which is yung traditional business. Pag traditional business kasi, yan, syempre meron kang kapital, pero it doesn't mean na malaki yung kapital mo, malaki rin yung income mo. So, traditional business, yan yung meron kang pwesto, meron kang babayarang renta, and then meron kang mga employees na nagpapatakbo ng business mo. In short, meron kang overhead expenses. Sample ng traditional business na sikat is yung franchising. So, pag franchising, meron kang sistema na binibili, binabayaran dun sa kumpanya, tapos yun ay magpapatakbo nun. Most of the time, malaki yung puhunan sa mga franchising. Let's say na lang mga fast food, isip ka ng sikat na fast food dito sa Philippines. So, ang investment doon is nasa 30 million to 40 million. Yan. So, it doesn't mean na 30 to 40 million ang investment nila, ang income nila, million din. Dahil meron sila mga overhead expenses, tsaka mga advertising na binabayaran. So, bigay na lang ako na isang example. Again, isip ka ng fast food na sikat sa Pilipinas na ang investment nasa 30 to 40 million. Ang income nila per month net is 150,000. Per month na nila yan. Yan yung average income nila. Ibig sabihin, hindi na bumababa dyan yung income nila per month. Pero up to 300,000 pesos lang yung pwede nilang kitain sa loob ng isang buwan. Net na nila yan. Bakit merong limit? Limited yung income nila dahil dun sa tinatawag na territorial boundary. So, yung territorial boundary, yan yung tinatawag natin na limit kapag nasa non-traditional business ka. Bakit? Kasi yung market mo, dun lang sa area kung saan nakatayo yung negosyo mo. So, lahat ng traditional na business, kahit ano pa yun, kung laundry shop man yan, kung water refilling station man yan, kung coffee shop man yan, lahat yan, ito yung downfall or yung bad side nila. Yung tinatawag na territorial boundary. Paano ba yun? Example, negosyante ka, gusto mo kumita ng 1 million per month. Pero again, na-explain ko sa inyo kanina, na up to 300,000 lang yung pwede mong kitain sa isang location itong fast food na to. As a businessman, anong gagawin mo? Siyempre, magdadagdag ka ng negosyo. Sabihin natin na nag-franchise ka ulit. Ito ulit yung fin-franchise mo. Para kumita ka ng 1 million, dagdag ka ng 2 pang fast food. So, ibig sabihin, kailangan mo na naman mag-invest. Para ikaw kumita ng mas malaki. So, ganyan kapag traditional business. Ngayon, ito yung isang kind ng business na hindi alam ng marami. Ito yung number 2. Ito yung tinatawag natin na non-traditional business. Sa non-traditional business, ang kinagandahan nito compared sa traditional, number 1 is hindi ganun kalaki yung investment mo. Minimal investment lang. Tapos, wala kang babayarang rent, wala kang babayarang employees, in short, wala kang babayarang overhead expenses. And then at the same time, one-time payment lang siya. What do I mean pag one-time payment lang? Ibig sabihin, sa simula, pwede kang kumita mga 50,000 per month. Ngayon, gusto mong kumita ng up to 500,000, hindi mo kailangan mag-reinvest para kumita ng 500,000. Meron lang system na kailangan mong sundin para lumaki yung income mo. Let's say, gusto mo umabot yung income mo ng 1 million. Again, meron ka lang system na susundan para umabot yung income mo ng 1 million. Hindi mo kailangan mag-reinvest. Ang kinagandahan nito, mabilis ang return of investment or mabilis bumalik yung puhunan mo kasi maliit lang yung i-invest mo. Compared kapag ka nag-traditional business ka. So, liit lang din yung chances na ikaw malugi. So, ito namang non-traditional business na to, kilala to sa tinatawag na multi-level marketing. Ayan, so isa pang advantage ng non-traditional business over dito is again, hindi naman siya pasok sa tinatawag na territorial boundary. Kapag non-traditional business or multi-level marketing, yung market mo ang maganda, hindi lang nationwide. Ang maganda doon, yung market natin is international. So, ibig sabihin, halimbawa, nag-business ka, meron kang coffee shop,
yung mga customers mo within that area lang. Ganon kapag ka-traditional. Pero sa atin, sa multi-level marketing, international, pwedeng ikaw na nasa Singapore ka, pero yung client mo nasa Italy. Pwedeng nandito ka sa Philippines, tapos ang client mo naman nasa Singapore. So, yun yung advantage nun kung bakit din mas malaki yung kinikita. Kasi walang territorial boundary. So, explain ko sa inyo yung mga packages na pasok dito sa multi-level marketing sa The Filipino Dream. First choice natin para sa VIP package natin is yung 52,500. Yan. Yung 52,500 natin na investment, ang pwede mong kitain dyan is 600,000 pesos per month. Times 7 mo yan. Ayan. So, ang kinagandahan nito, i-explain ko muna sa inyo, pwede mong makuha yung return of investment mo, yung invest mo na 52,500 within 3 weeks. And at the same time, pwede siyang kumita ng 270,000 pesos in a span of 5 weeks. So, meron tayong system para makuha natin yan. Okay? So, basically, yung 52,500 is already 7 accounts. So, dun sa 7 accounts na yon, meron ka na agad income na, after a week, meron ka ng income na 9,700 pesos. Automatic yun. Once na nag-invest ka nung 52,500, may income ka na 9,700. Ang inclusions naman ito, pwede kang mamili. Choice mo, number 1 is yung traditional business natin na food cart franchise. Or second option mo naman is yung health and wellness products natin. Yung coffee, guyabano, etc. Ayan. So, ang worth na babalik ng health and wellness products is 100%. And then sa food cart naman, ang included naman is 30,000 worth of food cart franchise naman. So, paano natin mababawi yung ininvest natin na 52,500? Meron tayong system. Itong system natin na to, kailangan lang, ito lang yung sundan natin. Ang system natin is invest and then invite. So, ibig sabihin, ang isa lang yung requirement namin para magawa mo tong system na to. Ang requirement namin is makapag-invite ka. Kailangan lang, meron kang 2 tao. 2 tao lang na mag-i-invest din sa'yo ng 52,500. Once na may nag-invest sa'yo na 2 tao na 52,500, meron kang gross income right away na 8,750 pesos. Para mag-return of investment ka in 3 weeks, kailangan mo lang ng 6 na tao. Imagine, sa dami ng kakilala mo, ang kailangan mo lang 6 na tao. Pero yung manggagaling sa'yo mismo na ikaw yung nag-refer, kailangan mo lang ng minimum of 2 persons. So, balik tayo dito sa ROI natin. ROI natin is 6 na tao lang. Yung 2 sa'yo nang galing. Once na may nakuha kang 2, may first income ka na 8,750. Ang rule natin, again, ng system natin is kailangan makapag-invite ka ng 2. So, itong 2 to, mag-i-invite din sila ng 2 tao. Pag sila nakapag-2 tao din, within 1 week, meron kang gross income na 17,500 pesos. So, mapapansin mo, maliit na lang na difference para mabawi mo yung 52,500. Sila rin, ang mindset nila, sila rin, ang system nila, katulad ng system mo. Ano ulit yung system mo? Kailangan mo lang ng 2 tao and kailangan lang makabuo ka ng 6 para mag-ROI. Kung ano yung system mo na yun, yun din yung system nila. So, yung 2 tao mo, nakapag-2 na. Sila, meron din silang 2, kailangan lang din nila ng 2 tao. Pag sila nakapag-invite din ng 2 tao, meron kang gross income na 35,000 pesos. Pag tinotal mo to lahat, return of investment ka na. Sobra-sobra pa. Nangyari lahat yan within 3 weeks kung meron nakakausap na 2 tao or may na-join within 1 week. So, isipin mo mabuti, 2 tao lang yung kailangan mo
Yung mga kakilala mo, minsan hindi naman dalawang tao lang, minsan mas marami pa. And ikaw mismo, pag kumita ka na, gaganahan ka na agad. And yung mga kakilala mo, same din. Once na kumita sila, once na dagdagan pa. Baka hindi lang dalawa yung ma-refer mo, baka umabot ka pa dun sa 6. Pero again, yung system natin, ang requirement lang is minimum of 2 persons. Yan lang. Okay? Ayan, so paano naman natin makukuha yung sinabi ko kanina na 270,000 in 5 weeks? Kung mapapansin mo, ito kasi yan, ito ikaw. Yung system natin, meron kang left and right. And then again, kailangan mo lang ng 2 tao. Yung requirement natin na minimum of 2 persons na nag-VIP package din, dito nilagay, VIP package din. Sila din, may requirement din sila na kailangan makadalawang VIP din sila. Sila rin kailangan makadalawang VIP. So, 2 VIP din. So, total of 4 na VIP package. Ito rin total of 4 na VIP package. Ngayon, syempre, again, ikaw, okay ka na dun sa 2 mo na requirement natin na 2. Sila, okay na rin sila dun sa requirement natin na 2. Pero sila, hindi pa sila nagdadalawa. And again, yung system natin, system nila, system mo din. Ang requirement din sa kanila is makadalawang VIP package din sila. So, kung itong 4 na taon to, magdadalawang VIP package, total of, merong 8 pieces na VIP packages. So, pag merong 8 na VIP package, under ng system mo, meron kang gross income na 70,000 pesos agad in 1 weekend. And then itong 8 to, again, ang system din nila is sila kailangan makadalawa. So pag sila nakadalawa din, total of 16 na VIP package or 16 na nag-52.5, meron ka namang gross income na 140,000 pesos. So, ito, sample computation siya nung pwedeng mangyari sa yung income na passive. Ano ibig sabihin ko na passive na yung income mo? Kasi number 1, yung inimbita mo, possible hindi mo nakilala, tama? And then yung inimbita mo, hindi mo nakilala, hindi pa ikaw yung nag-explain. Possible yung iba nakita lang nila yung video na sinend mo. And possible yung iba, dire-diretso na yan, hindi lang 2 yung in-invite nila, hindi lang 2 yung nag-join sa kanila. Diba? So, yung i-invite pa nung sumunod dito, kasi sila, diba, hindi pa sila nakakakuha nung requirement natin na 2. Another income na naman yon, pasok ulit sa'yo. Hindi ka na nag-i-invite, pero yung system natin or yung requirement natin na dapat makadalawa, dire-diretso lang. So, ang maganda dito, over the internet lang, pwede ito makuha or over coffee lang. So, ito yung sample computation natin ng pwede mong income pagka VIP package lang yung kinuha mo.